Morning guys. Ayan, so actually holiday ngayon, no? Pero papasok tayo. Gawa ng OT. Kailangan mag-OT. Kasi may mga deadline tayo ngayon guys. Pasahan kasi namin bukas. Kaya kailangan mag-OT ngayon. Oops. Lamig. Lamig na. Kaya dito guys, kapag papasok ka, dapat papaanda rin mo na agad yung sasakyan. So kanina pinandar ko na to. So namatay na lang kasi 10 minutes lang siya maandar. Paiinitin mo muna yung makina, ganyan. Lalo na pagka masyadong malamig. Kunyari, minus 30, minus 40. Dalawang beses mo siyang painitin bago ka lang lumabas. Okay. So, mapasa pa na natin kay Emma at magdadrive tayo. So, ito na guys, no? Sa mga hindi pa nakakapanood dyan ng vlog ni Emma, bumasa na siya sa, ano. Pero si Alvin pa rin ang driver natin. Siyempre, isa lang yung sasakyan, pero tingnan natin. Malay mo, may Tesla. Wow, char. Joke lang. Hi guys! Hello again! Good morning! Hi! Pasok na naman kahit holiday. So, oo nga. Tinatawag nating holiday ito ngayon sa Canada dahil ang sabi ay Remembrance Day ngayon. Ayan, so, public holiday pero may mga offices syempre magpapa-OT or isi-switch nila yung araw na to sa sa December. Yan, para sunod-sunod yung break mo by Christmas time. So ako ganon, idadagdag or isi-switch daw by Christmas time yung isang day kasi nga papasok tayo ngayon. Si Alvin naman OT. Yeah. Bakit ka OT? Ay, dami ng yung deadline namin kasi bukas guys nung 5 building. Actually school yun. Ayan, so maraming markups. So kailangan natin tulungan. Ano naman kami doon? 4 naman kami may hawak doon. Tapos markups yan. So nabibisi ngayon kahit winter. Yan, kasi yung field naman nila construction. So tuloy-tuloy. Actually mas magbo-boom pa yan, 'di ba? Oo. Dadaming schools. Yung bahay din dadami kasi yun yung target ng Canada dahil nga nagkaka-housing shortage. Yeah, nabanggit sa akin nung sa amin nung manager na 11 schools nga daw yung Wow! pasok na naman. So maganda, yan kung gusto nyong bumili ng bahay, no? Yung malalapit sa schools. Ask nyo si Alvin saan yung mga projects na yun. Kasi kapag family, target talaga yung malapit sa school para sa mga bata. Yeah, Saan yung mga yung location? na ginagawa namin, Okotox, Chestermere, Glen Reading, Nolan, at saka Airdrie. So, yun, 'di ba? So wala na masyado dito sa sentro, sa downtown, no? Or southeast, ganyan. Medyo outside Calgary na yan. Yung mga schools, doon sila nagbi-build. Yan, ibig sabihin, ang daming projects, ang daming nag-i-invest for mga ganyang schools and buildings. Matindi yung manager ko. Halos siya talaga yung nag-start gumawa. Ayos din. Malala. Ang pinakamalaki naman doon yung yung Glen Reading. Ang laki ng school na yun. Yan. And speaking nga pala sa mga construction, no, yung pag construct ng mga buildings, houses, schools, yung mga nasa knock code ng carpenters, handyman, and then yung sa HVAC, yung sa air conditioning. So guys, no, invite lang sa kanila. Congratulations dito sa Alberta na Expression of Interest System. So yung mga nasa ganong field ng
construction. Ako, nakikita ko sa group na na-joinan ko, sila yung in-invite ng Alberta recently. So, yun yung occupation specific. Ibig sabihin, si Alberta, kino-consider niya yun na in demand. Kasi, last time, ang in-invite nila, yung nasa hospitality and tourism. Ngayon naman, yung nandyan sa carpentry, construction. So, 'di ba, congratulations kung na-invite kayo or nagko-call kayo kasi napakataas talaga ng chance na ma-PR kayo. Magkaroon kayo ng provincial nomination. Kasi kapag na-invite kayo ng Alberta, yun nga, provincial nomination, magkaka-plus 600 points kayo pag na-accept nyo and na-check nila talaga na eligible kayo. So, hindi naman automatic PR yun. Pang plus 600 siya. Ayan. Or kaya sa non-express entry stream kayo. So, ipaprocess nyo na yung PR ninyo outside the express entry ng federal government. Yan. Anyway, napakaganda ng biyahe natin ngayon. Smooth. Kasi nga, holiday. So, tayo lang ang papasok ngayon. Grabe, no? Kayod-kayod. Dito daw sa Canada, trabaho ng trabaho. Walang pumapasok ngayon, tayo lang, oh. Yung usual na traffic na naabutan natin or build up ay wala ngayon. Diba, ang aga namin, walang roadblocks, walang traffic. 13 minutes na lang nandun na usual na 20 minutes. Hay nako. So, para sa kinabukasan, sige. Kahit gustong ko pang matulog talaga. Si Alvin, hindi nakatulog ko siya. Hindi ko alam. Wala naman akong iniisip. Wala masyadong mababaw yung tulog ko. Signs of aging. Di ba ganun, guys? No? Kapag tumatanda, sabi nila, maaga ka nang gigising. May mga kakilala ako 4 a.m. pa lang, 5 a.m. pa lang gising na kahit walang pasok. So, gusto pa nila magpahinga. Pero kasi yung body nila or routine na nila ay ganun na. Yan. So, itrabaho mo na lang since gising ka na. Ayun nga pala, no, sa mga nakapanood ng vlog namin nung isang araw, ayan, di ba? Nag-test drive tayo or drive test ng Tesla for the first time. And, syempre, nagustuhan namin ang features. Pero, magkano ba yun? Nung chinek ko kasi sa website nila, nasa 60 plus. Yung ano yun, Model Y. Model Y, iba-iba kasi yung model, di ba? So, basic model na ba yun? Yung Model Y, $60,000. 60 plus yun. Oo. So, para sa mga pamilya na kailangan talaga ng dalawang sasakyan kasi nag-work pareho, yung mag-asawa, ayan, parang okay din pala yung isang sasakyan Tesla kasi napaka-friendly niya i-drive. Parang feel ko nga kung yun yung ginamit ko ng road test, mas makaka-help kasi kita ko na agad yung surroundings. Pero syempre, kung practical ka, hindi siya marirecommend dahil ayan, another sasakyan na naman, another bayarin, another insurance yan kapag kukuha ng isa pang sasakyan. Oo naman. Pero yan nga, nagtanong si Alwi, Oo. trade-in. Nag-ano lang ako guys, tinanong ko lang siya. Halimbawa lang, yung sasakyan ko, kasi meron silang trade-in eh. Sasakyan ko, kung magkano yung babayaran. So, sabi sa akin ni Clyde, yun, guys no, may mga gusto na kumuha ng Tesla dyan. Yung nag-a-assist Pinoy, Pinoy napakabait. yun, si Clyde Pinoy na yan. guide. Pwede kayo pumunta ron. Then, yun yan. Sabi sa akin, sige kuya, i-input mo lang yung VIN number ng sasakyan mo, tapos ilan yung tinakbo ng sasakyan mo. So, trinay ko lang siya dun sa website. So, in-input ko siya. Tapos yun, actually wala pang value kung magkano yung kukunin sa sasakyan mo, basta in-input lang na gano'n. Tapos, pagka finance siya, yung normal wala pang trade, papalo ka ng 1,000. Ano, Higit a 1,000? month. A month. 1,000 a month yung pabayaran mo. Mahal. So wala pa yung trade-in mo doon. So ima-minus pa yun, depende pa kung magkano yung value ng sasakyan mo eh. So medyo mahal talaga, mahal din. Tapos ilang years pang bayaran niya, parang 8 ata? 8 years na bayaran. Oo. Ang mahal, no? Unless i-cash nyo na talaga. Oo. Eh pagka ano naman, pagka lease naman kasi, although mura siya, 600. papalo siya ng 600, pero
pupunta sa'yo, di ba? Mm. Although pwede mo rin, sabi nga nila, pwede mo rin naman bilhin yun if ever gusto mo talaga. Pero syempre, yung value na mataas pa rin, lugi ka pa rin. Yan. Pero ang salitang trade-in, automatic na rin naman talaga na lugi ka. Oo. Ayan, alam Papatong na kasi natin yun yan. guys eh. Tapos kung magkano kasi yung binili mo, binili nila sa'yo na sasakyan mo, kung ilan yung matitira doon, itatapak nila yun doon sa value ng Tesla. Kung di kung 65 yun, papatong pa nila. So mas malaki. Ayan. So yun lang naman yung mga pinagtatry namin nung weekend. Sinishare lang namin sa inyo. Pero syempre, hindi wise na move din ang pagtitrade Yeah. ng sasakyan. Kasi kakakuha lang din ng sasakyan nito, tapos trade-in. Ang dami na rin namin naririnig horror stories na pag trade nila yung sasakyan to another sasakyan, ang laki ng bayad nila, sobrang talo sila sa value. So, yun lang, pinatry lang naman namin i-compute sa Tesla. Talaga para paligian. Oo. Wrong move yun ganun guys yung mag-trade ka. Unless na talagang may problema sa sakyan mo na naiinis ka na kahit anong dalhin mo sa kasa, ganun pa rin, hindi pa rin ma-fix. May ganun eh. May ganung nangyayari. Oo. So, ginagawa nila, I-dispose mo na yung dispose mo sasakyan. na lang. May kilala akong ganun eh. Oo. Parang nagkaroon ng problema yung sasakyan niya. So, hindi mag-fix nung Kasa. Yung kasa, wala. So, sobrang inis niya, trinade niya na lang. Di bali na raw magdagdag siya kaysa sumakit ng ulo niya. Pwede, kung ganun yung problem. Oo, lagi na lang daw kasi nagkakaproblema. Pag galing kasa, ayos ulit. Silang ganun na naman problema. So sa inis niya raw, trinade niya na lang. Yan. Pero syempre, ang ganda pa rin talaga ng Tesla. Yun lang naman. Ay, ikaw ano masasabi mo? Ikaw? Ang ganda, parang feel ko, sa lahat ng sasakyan, ito yung bagay sa akin na beginner. Kasi security, tapos yung features, andun na. Diba? Ma-amaze ka rin talaga. Tapos, ang ganda nung harapan niya, napakalinis, hindi yung ang dami-dami ko ano-ano. yung mga pindutan. Pipindutin. Simple lang talagang. Simple lang, andun na lahat sa kanilang monitor. Pero syempre, sabi ko nga, kapag may budget na, yan, or kapag lumuwag-luwag, or kapag tumama tayo sa loto, yan, at least meron tayong goal ngayon, or inspiration, or alam natin kung ano yung gusto nating sasakyan kapag nagkaroon tayo ng sasakyan. Kasi, oo. Tsaka ang gusto ko sa Model Y, mas malapad siya kumpara dito sa Santa Fe namin. Mas malapad yung loob. Eh, kahit parang feel mo, ang liit niya lang eh. Pero Papasok sa ka na. loob, ang niya, comfy, spacious, yung ganon. So, iba na talaga yung technology ngayon, no? Pero battery operated nga pala yon, yung EV kung tawagin. And tipid kayo sa gas. Although, yun nga, dapat lagi kayong nagcha-charge. Yan, yung sa charging, ilang oras nga yun para ma-full charge ka? Parang 8 hours ata pag supercharge, parang gano'n. Yes. Kaya nga sabi nga ni Clyde, kasi tinanong ko talaga yung ang ano ko talaga doon yung pag sobrang lamig na eh. So minus 30, minus 40. Sabi niya sa akin talaga, kailangan daw laging full charge kasi magda-down daw yun ng 40% sabi niya kapag sobrang lamig. Pero biruin nyo ha, Alberta na to, nagma-minus 40, minus 30, pero sobrang daming bumibili ng Tesla. So, on the day na pumunta tayo, 40 ang na-out nila. 40 yung benta nila, ano pa lang tayo na hapon. So, may oras pa sila na makabenta pa. Grabe. Diba? So, ang daming bumibili. Tsaka ang dami namin nakita ding mga Pinoy. So, yung mga Pinoy dito mayayaman. Wow. Oo nga no. Oo. Oo guys, alam mo yun na pumunta kami doon. Ang daming Pinoy na, may narinig pa nga ako na naka Model 3 na siya. Papalitan niya lang. Papalit lang siya ng Model Y. Wow. Ganun. Galing. So, mayayaman yung mga kasama nating Pinoy dito. Tatlong Pinoy yung nakita natin doon na Pahawa naman. Kasi tayo yung mga Pinoy na hindi mayaman dito sa Canada. Pero yan, thriving naman at nagsusumikap. Yan, para sa kanyang bukasan at para magkaroon ng Tesla. Hindi naman masamang mangarap. Oo. Lahat naman tayo, diba? Goal lang naman, goal. Wala yan. Ano lang sa amin, experience lang din talaga guys. Kasi ako talaga, pag nakakita ako ng Tesla sa kalsada talaga sinasabi ko sa kanya lagi. Napapawaw siya. Oo. Sabi ko, tumigil ka nga. Kahit anong model guys ng Tesla. Pero maganda pala nung na-try na natin.
Sana nga trinay natin yung yung Model 3. Pwede ka naman mag-book kayo guys. Pwede kayo mag-book ng drive test kung gusto nyo lang i-feel yung Tesla. So hindi pala kami hindi ito sponsored vlog. Hindi kami nagma-market ng Tesla. Sinishare lang namin yung experience namin. Pero yun nga, book lang kayo kung gusto nyo i-test drive yun. Libre naman. Tapos assist kayo nung kung sino man doon. Hanapin nyo yung si Clyde. Pinoy yun guys. Bata pa. Kasi kung nate-test drive nyo naman yung mga Tesla pa ibang siya. mga sasakyan, ito pwede rin i-test. Tinanong ko nga siya sabi ko, libre ba Tesla dito? Nung nanaka, hindi kuya. Tapos sabi ko, May pero discount syempre may ka. discount ka. Wala rin kuya. So, talaga? kahit empleyado ka. Oo, wala. Talaga. Pero at least bata pa lang yung naka-Tesla na yun. Pare sila, pati kuya niya naka-Tesla din daw. So nakikita kasi nila yung features and kagandahan. Tapos sabi pa nga niya kasi tinanong-tanong ko lang pamusta yung mga charging station, sabi niya. No kuya, walang problema sa mga charging station dito lalo sa downtown. Meron yung kuya niya daw may binabayaran. $11 isang araw na yon, libre na yung mo, parking mo. Para Diba? di ba? So sa nakikita ko rin sa mga malls, may mga charging ports Oo. din doon. Kung wari, mag-spend ka ng 3 hours sa mall, di naka-charge siya ng 3 hours. Yung nagamit mo, ayan, madadagdagan ulit. Diba? Mga ganun lang naman. Pero syempre, different problem na yun kapag nagka-Tesla ka. Kasi nga, hindi ka nagasolina. At saka Pero, importante guys, pagka Tesla, kailangan may garahe kayo. yes. Hindi pwede yung katulad namin sa sitwasyon namin. Hindi siya advisable na bumili nga ng Tesla. So, ibig sabihin, wala pa talaga. Wala, lang naman. Wala kaming saksakan kasi guys sa bahay. Oo, Diba, natuwa lang naglanting pa talaga lang kami tayo. sa ng Tesla. Sobrang ganda talaga. Kasi kapag sa bahay naman, kailangan yung volts mo, ilan? 240. 240. Kapag sa ordinaryong bahay kasi ang mo, 110 kasi 110. tayo. So dapat, yan, may saksakan ka rin talaga sa bahay para maka-charge ka Oo, overnight. sabi pa rin ni Clyde, pag yung normal lang daw na saksakan, let's say yung 110 natin, ang per hour daw na is parang 3 miles lang ata per hour yung makakarga niya. So mabagal, di ba? So Kung dapat tamang voltage Kumpara yung sa saksakan supercharge mo. talaga, yun yung mabilis talaga. Pero yun, dumadami na talaga yung may Tesla dito sa Ano? Calgary, and ang daming sales talaga on that day. So baka na tayo ma-dominate ng Tesla dito. Oo nga, yung pinsan, ayun Tesla Model Y. Ay, nasa likod ng Ayun, truck. white. Hindi nila makikita. Ito, kakaliwata siya. Ay, kakanan. Hindi, harangan ng Si Jonas nga kasi pinorward ko sa kanya guys yung video namin. Aba, talagang tuwang-tuwa din Tapos siya rin yung nagsuggest sa akin na huwag ka muna bumili. Bahay muna, sabi niya. Yan. Tapos yun, tinakta sa akin yung dalawang. Ito, pwede ko ipakita dito guys yung picture na sinadya sa akin kahapon Nag-ano siya, nagka-car wash. Ang Tesla dyan sa US. Model Y at saka Model X yung kanya So yung Dalawa. X yung pinakamahal. Nasa 100,000 yun dito guys. Ayan. Tesla. Yun White. Model Y Salamat. Alam mo, hindi ko alam paano sabihin na Model Y siya o Model X. Yung Model X kasi parang kotse lang siya, yung parang maliit. Ito Model Y, parang mas pinalaki ng konti. Oh, nice. Binubuntutan natin yung Tesla. Speaking of, nagmamanifest na siya. Sabi niya, hey, ito nga ito ang aking kotseng Tesla. Ayan. Anyway, ayan naman yung simbahan. Ibig sabihin na dito na tayo sa office. Sa bahay tuloy. Ayan, pasok na muna ulit tayo guys. And yan, kwentuhan na lang ulit kayo ni Alwin mamaya.